Welcome back to Good Morning Boss. Isa sa mga pupuntahan ng Santo Papa ay ang Leyte at ang Tacloban. At makakasama natin para pag-usapan pa po ito ang taga-NASA at our Caritas Philippines, si Ms. Jing Ray Henderson, ang Senior Communication Officer ng NASA Caritas Philippines. Good morning. Good morning, Ms. Carla. Good morning po sa lahat. Ayan, siguro unang question ko for you is kanina ko pa tinatanong, ano po ba ang ginagampanan ng NASA Caritas? NASA Caritas Philippines is the National Social Action Arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Actually, kami yung we are responsible doon sa halimbawa relief and rehabilitation under ng humanitarian unit namin. And we also do advocacy and development works. Ayan, so okay. So sinabi niyo ng rehabilitation, so parte ng tinutulungan niyo at sakop ng tinutulungan ninyo is of course yung mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. Tama po ba? Yes. Ngayon ay nakakoncentrate tayo sa siyam na dioceses. Ito yung mga provinces na badly hit, especially ng Typhoon Yolanda. And mostly ngayon, dahil sa Pope's visit, nakatutok tayo sa Leyte. Ayan. Ito po, since nabanggit nyo na rin po ang pagdating ni Pope Francis sa Leyte at sa Tacloban, ano-ano po ba yung nakahain na activities for Pope Francis pagdating niya po sa Palo Leyte? Tama ba? Yes. At sa Tacloban? Correct. Ngayon, under ng Archdiocese ng Palo, sila yung palang punong abala doon sa paghahanda ng para sa Pope's visit doon sa Tacloban and Palo. Ngayon, meron tayong nakahanda. Siyempre, pagdating ni Pope, meron misa doon sa airport. And then, yes, adjacent sa airport. Okay. Actually, oo. Pero within the premises ng, yes, ng airport. And then, we also would be blessing yung Pope Francis Center for the Poor. Ito yung ginagawa ngayon na parang magiging orphanage, magiging home for the aged. And for Senyang and Ruby, ito yung ginawa munang evacuation center ng mga tao. Para mas, kasi malaki yung lugar, tapos maayos din naman yung mga facilities. So, parang ganito yung nakikitang magiging gamit nito in the future. Tapos, we'll also be having the launch with the Pope. Kasama si Cardinal Tagle, Bishop Du, Archbishop Du, and then yung 30 families na naging victims ng Yolanda. Kasama din sila. And of course, the meeting with the bishops, the priests, yung mga laiko, mga lay persons, and religious organizations doon sa Palo. Ayan, that's isang buong araw na activities. And hindi na ba mag-ikot-ikot ang Santo Papa sa mga badly hit ng mga bagyo? We are hoping, isa sa mga, syempre, as parte ng NASA Caritas Philippines, we are hoping that he would, magkakaroon siya ng pagkakataon para libutin talaga. Pero we know na more than 6 hours or even less than 6 hours yung kanyang pagbisita sa Palo. So, ito yung mga activities lang na naka-line up sa kanya. Pero tinitingnan pa din natin because may mga pagkakataon din na ibinibigay namin sa kanila yung report. Because Pope Francis is also yung head mismo ng Caritas Internationalis, yung International Confederation. So, kinakailangan na alam din niya yung mga nangyayari sa amin. Oo nga, oo. Baka, tsaka, again, noon ang Santo Papa talaga na nag-iiba siya ng schedule niya, di ba? Baka mamaya ito po ba yung St. Francis? Ito po ba yung naging, ano po ba ito? Itong sa ating screen? Yan yung garden, I think, doon sa Dapdap or Alang-Alang Leyte. And there's Archbishop Tirona, yung aming head ng Caritas Philippines. Ito yung mga nangyari doon sa Palo. Noong so mga... this is the rehabilitation? Yes, yung rehabilitation activities wow, na ginagawa. Wow, sana makita ng Santo Papa yan. Pero, Miss Jing, ilan po yung participants na inaasahan natin sa pagsasalo-salo na ito? We'll have 30 families. 30 families yes, lang. Galing ito sa tatlong mga dioceses. Okay. From, of course, from the Archdiocese ng Palo, Calbayog, and then Borongan. 30 pinagpili-pili nila ito. But mainly, ito yung mga beneficiaries natin na tinutulungan. Yes. Okay.
Okay, paano po pag may gusto pong sumama or makiisa doon sa misa na i-officiate ng Santo Papa? Or is it open po ba sa publiko? Mainly it's open to the public kasi gusto natin talaga na everyone ay makaranas noong nandito si Pope, di ba? May personal experience, ika nga tayo. Pero dahil mga kailangan natin yung mga may security issues, mga ganon. So, yung mga parokya sa Palo at sa ibang mga dioceses pa na within nung area, parang may press selection na ginawa sila. Kung sino yung yung talagang makakapasok dun sa cordoned area. Okay. Yes. Tapos, pero ang public ay po pwede naman na makapasok doon. Okay, oo. Actually, saan po yung misa sa Tacloban? Yung misa sa Tacloban would be sa airport. Pagkatapos, yung launch na ay doon sa Archbishop's Palace. Oo. Yes, may nabasa kasi ako na parang each parish church sa may Tacloban, parang nagbibigay sila ng ticket. No, it's not really a VIP ticket, pero parang gusto nila, syempre, bigyan ng pagkakataon yung mga nagsisimba sa kanilang simbahan o sa kanilang parokya ng chance na makiisa doon sa misa. Pero I think everyone is invited naman and it is open to the public, itong misa o pamisa sa Santo Papa. And of course, ito, no, lagi itong nababalita, walang VIP treatment ang Santo Papa. Wala siyang bodyguard, walang mga pulis na nakabantay sa kanya. Pero paano niyo po masisiguro ang seguridad ng Santo Papa sa Leyte at sa Tacloban? Masyadong close yung coordination between yung Vatican police, hindi, yung Vatican security ni Pope, pagkatapos yung ating national security din, PSG, nandoon Philippine National Police, Marines. In fact, 2 days ago, nandoon ako galing ng Tacloban and talagang pinaghahandaan ng security forces natin yung security ni Pope, including from the airport, dun sa mga pantalan nila, lahat. And yung mga vicinity mismo, na, lalo na yung mga dadaanan ni Pope na ng mga lugar, ng mga kalsada. Okay, ayan, ako. So, secured naman pala na paghandaan na ang pagdating ng Santo Papa sa Leyte at sa Tacloban. Pero isa din po, Miss Jing, sa ating pinoproblema is of course the weather. Hindi po ba maapektuhan ng pagbagyo o pag-ulan sa pagdating ni Pope Francis? Sa pagkakakilala natin kay Pope Francis, everything goes kahit na anong mangyari, di ba? Oo. So, kasi nakikita din naman niya, sabi nga niya kahapon dun sa kanyang prayer, nakikita niya na, na yung mga paghahanda na ginawa natin dito sa Pilipinas. So, there would be no stopping him para gawin yung kung ano yung mga dapat niyang gawin dito sa Pilipinas. Oo, ayan, kasi nakikita natin sa ating screen mukhang may nagbabadyang bagyo. Pero again, alam naman natin na ang una talagang pakay dito ng Santo Papa is to visit the victims of Tacloban and Leyte. So I think talaga no one will stop him to go to Tacloban and to Leyte. Last na, Miss Jing, ang dami natin na pag-usapan, no? Any message to our viewers, and of course invite our viewers, misalo na yung ating mga kababayan from Leyte and Tacloban na makiisa sa pagtitipo na ito with Pope Francis. Gusto lang namin sigurong imbitahan yung lahat na above anything else, baka po pwede natin pong mas paghandaan yung ating yung spiritual preparation. Dahil above doon sa mga souvenir items na hinahanap na natin ngayon, above doon sa mga pa-picture-picture, doon sa mas kinakailangan pong paghandaan dahil this is once in a lifetime experience na ngayon lang natin mararanasan, ngayon lang yung opportunity natin, especially to be with the Pope. So, lalong-lalo na po, yung pagbisita niya dito ay hindi para sa kung ano man, kundi para makiisa doon sa mga naging biktima. Hindi lang ng Yolanda, kundi nung lahat ng mga kalamidad na nandito sa atin. So, hinihingi natin sa ating mga kababayan yung pakikiisa, lalo na sa pagdarasal. Actually, di ba sabi nga ni Pope Francis, wag daw paghandaan ang pagdating niya dahil siya lang naman daw maghahatid ng Word of God. So, ayan, sana of course maging fruitful din ang pagdating ng Santo Papa sa ating bansa. Again, maraming salamat, Ms. Jing Reyes Henderson, ang Senior Communications Officer ng NASA Caritas Philippines. Thank you so much for being with us this morning.